Amen, amen, amen. Jesus is all I need, and nothing is impossible with Him. Lahat po ng nakalagay sa banal na kasulatan ay totoo. At ito po ay nararanasan ng bawat isang buhay na nanampalataya sa Panginoong Hesus. At sa umagang ito, sa patuloy na pagpapasalamat natin at pagdiriwang ng ating iglesia sa kanyang founding anniversary, binigay po sa atin ang isang buhay na nagkaroon ng isang karanasan nang siya po ay mag-attend sa Aldersgate Empowering Conference sa Baguio nito pong nakaraang January. And it was a powerful encounter, a powerful transformation na naging daan para sabihin niya, kung dati nagdadala ako ng buhay sa impyerno, ngayon ako ay magdadala ng buhay sa Aldersgate. Ibig niya po sabihin nun, ngayon ay sa Panginoon na siya. At sa Panginoon dadalhin niya ang maraming buhay. Ang ating pong magpapatotoo sa umagang ito, ang kanyang full name ay Catherine Gordon Barrios. Siya po ay tubo ng Iloilo. Ang kanya po mga magulang had passed on sa eternal life. Pero meron po siyang isang kapatid na nasa military, si Captain Geoffrey Barrios. Ang ating pong tagapagsalita ay nasa mundo ng showbiz. Siya po ay isang direktor sa ABS-CBN at siyempre marami pong mga artista at mga pelikula na kanya na pong na-direct. Ang isa po doon ay sabi kasi hindi na ako ganun nanonood ng Tagalog na pelikula. Sabi ko, ano ba yung mga, tapos sinabi niya, ang isa sa latest ay yung Iron Heart, kung saan si Richard Gutierrez ang siyang pinakabida. Higit sa lahat, ang nais ko pong maiwan o ng banal na espiritu habang pinakikinggan po natin siya, ay ang katotohanan, once Jesus becomes Lord and Savior ng ating buhay, talagang mababago ang lahat. At maririnig po natin ngayon ang kapangyarihan, ang transformation, ang patuloy na pagkilos ng Diyos sa kanyang buhay. Walang iba kundi ang ating mahal na Director Catherine Gordon Barrios. Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanyang buhay. Dito na po. Good morning. Hilingin ko po si Pastor Edric na siya ipag-pray bago po siya magsalita. Ay, okay. Sige po, pwede po nang taas po natin yung ating mga kamay kay Direct Talk. Lord, gamitin po ninyo sa Direct Talk as she speak before you, yung kanyang powerful testimony, how you transform her life, Panginoon. Salamat po sa iyong anak na ito, Diyos, na nagpapagamit ng kanyang buhay at testimonyo. At ngayon, Panginoon, ay bigyan mo siya ng boldness, even joy in her heart, ng lahat ng kanyang patutuo ay magbigay ng kapurihan sa iyong pangalan, at lahat sa amin ng mga karinig ay magkaroon ng inspiration and transformation, Lord God, sa lahat ng kanyang mga testimonyo. Ito po ang aming dalangit niling sa makapangyarihan Panginoon sa Kristo, na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Amen. Ang taray nito. Okay. Good morning po. Commercial ko kaya? Okay. Actually, yung recent, yung Can't Buy Me Love, kung napanood nyo yun. Ganda na, di ba? Kasama ko si Ate Rhea doon. Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Okay. My name is Catherine Gordon Barrios. They call me TAC in our industry.
I'm a cancer warrior, and I'm a believer of Jesus Christ, follower of Jesus Christ. Okay, syempre proud tayo dyan, di ba? Dami niyang nagawa eh. Okay, may testimony outline ako kasi 20 minutes lang. Kasi pag hindi ako naglagay ng outline, 20 hours to. Sa daming ikakwento kay Jesus, di ba? So, yun. Thank you pala kay Pastor Wen tsaka kay Ate Rhea. Sinamahan nila ako dito. Support yun, di ba? Okay. Sige. Ulit. Good morning, Shania. Okay. Sige. Dati, bago ko totaling makilala, kilala ko naman si Jesus, di ba? Sa sinasabi si Jesus Christ, di ba? Jesus Christ. Lagi naman natin alam yan, kahit nung bata pa tayo, Katoliko, sinasabi ng nanay natin, dasal ka kay Jesus, o Jesus Christ. Pero wala tayong tamang relationship, di ba? Hindi pa rin natin naiintindihan yun eh. So, ngayon, nung hindi ko pa totaling nakikilala ang Panginoon natin, nandun ako sa sitwasyon na isa akong believer ng ng tawag dito, yung universe. May mga pag ganon pa ako nag-meditate. Energy, yan, yung mga ganyan. Like that, yung ganon, no? Yan. Tapos merong mga humming pa yan. Taray, di ba? So, yung pag ganon pa tayo. Tapos yung ganito, kailan ko lang na-discover na yung ganitong ginagawa ay 666. Antichrist. So, nabudol ako doon. Akala ko okay eh, di ba? So, pikit-pikit pa ako. Di ba? Yung tapos meron pa. Akala ko, yung nababago yung buhay ko doon kasi naging mabuting tao naman ako, in fairness naman. Pero, di ba, tropa na ako ni Satanas noon. Di ba? Hindi ko akalain, tropa na ako ni Satanas, di ba? So, yun yung tinatawag nating madideceive ka talaga. Madideceive ka talaga kung hindi ka aware, di ba? So, 2 taon na kong tropa ni Satanas, di ba? So, tropa-tropa kami, kung ano-anong pinagagawa ko. Tapos, may mga ini-invite pa ako dyan sa mga, join kayo sa ganito. Tapos, meron pa akong master na tinatawag. Yung sa Buddhism, yung mga ganyan, yung nakikita niya yung lahat ng mangyayari. In all fairness sa kanya, nakikita niya talaga lahat. Pero, presidente siya ni Satanas din. Tropa rin siya ni Satanas. Di ba, Taray? Okay. So, hindi ko rin talaga alam yon kasi sinasabi niya sa akin. Tapos siya pa nagsabi sa akin na may cancer ako. Sabi niya, may cancer ka. Sabi ko, okay. Hindi ko pa pinaniwalaan. Kasi, syempre, di ba? So, ganyan. Pero lahat ng sinasabi niya sa akin nangyayari yon, di ba? So, amazing, di ba? Amazing yon. Pero, syempre, alam na naman natin kung saan galing yon. Kasi God lang sinasabi niya eh. Wala siyang sinasabing Jesus Christ eh. Di ba gano'n naman yon? Without Jesus Christ in our life, that's Antichrist doing. Di ba? Kaya nga walang Jesus Christ, the Antichrist. Di ba? Literal yan. Okay. Sige. So ngayon, napunta ako doon. Tapos, I'm a bisexual. Di ba? God is so good. Kaya na naman ako doon. Daming kasalanan, di ba? Enjoy. Di ba? Ang sarap ng buhay. Di ba? Ka na nga, meditate ka na, energy. Bisexual ka pa. Di ba? Bingo. Di ba? So, ako naman, sabi ko, okay. Tapos, yun nga, na-diagnose ako ng cancer. So ngayon, sabi ko, okay. Sabi ko, Lord, bakit naman? Breast cancer kasi, stage 3. Sabi ko, Lord, wala na nga akong boobs, dito mo pa ako nilagyan. Sabi ko, matatanggalan ako nito, sabi ko. Ganun ko lang siya, nakikipag-usap ako sa kanya kasi nakaseparate yun. Buti na lang. Yung meditation ko, yung mga energy, nakahiwalay. May separate prayer ako kasi Katoliko nga kami, sagradong Katoliko. So, maka-Diyos naman ang pamilya ko naman. Pero may mga detalye yung hindi nila alam, na alam ko na ngayon. So, lamang ako sa kanila, di ba? Di ba? So, ngayon, so na-diagnose ako. So, umiyak ako sa kanya. Sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng chance. Sabi kong gano'n. Huwag mo naman ako ura-uradang kunin. Sabi ko, umiyak ako na umiyak. Sabi ko, okay lang. Sabi ko, bigyan mo ako ng chance na baguhin ko muna yung buhay ko. Kasi sure ako,
Hell ang punta ko. Ang init! Hindi ko kaya, di ba? Sabi ko sa kanya, dito pa nga lang sa Pilipinas, dito pa nga lang sa atin, ang init-init. Doon pa kaya? Wag naman, sabi ko, bigyan mo ako ng chance. Babaguhin ko, bigyan mo ako ng time. Sabi ko sa kanya. So yun, okay, so napagdaanan ko lahat, chemo, lahat. Alam mo ba, na in all fairness sa kanya, yung iba kasi, di ba, bedridden, di ba? Ako hindi. Tumitiktok pa ako. Pero kalbo. Di ba? Tapos, after may chemo, di ba yung iba nahihilo, nagda-drive pa ako. Kasi, tapos pupunta pa ako ng mall. Magmamall ako after chemo. Bakit? Di ba? Bakit? Kailangan tayong mag-enjoy. Kailangan tayong maging masaya. So, yun, naipasok ako ni Ate Rhea. Si Ate Rhea kasi kasamahan ko sa industry. So, every time na may devotion, andun na ako sa background. Hello, gaganon lang ako. Ngayon kasama na ako sa devotion. Akalain mo, di ba? So, siyang nagbitbit sa akin, si Ate Rhea. So, may ginagamit talaga yung Panginoon. So, sumama ako sa devotion, tapos hanggang sa unti-unti kong tinanggap ang Panginoon, naging born again ako. Pero hindi nahihinto yan dyan. Hindi nahihinto yung pagtanggap ko sa Panginoon. May proseso. Hindi agad-agad, in a snap of a finger, hoy, may halo ka na kaagad. Di ba? Beyonce. Di ba? Dapat hindi, proseso siya. Alam mo kung bakit? Doon ko na-discover na pinoproseso ka niya. Kasi minamold niya yung character mo. Minamold niya yung character. Doon ko lang nare-realize unti-unti. Minamold niya. Pinabago niya. Kasi hindi naman talaga, aminin naman natin. Huwag nga tayong dyan. Unti-unti yun, di ba? Meron tayong molding stage. So, dun sa molding stage na yun, nadidiscover mo siya. Every day may nadidiscover ka. Hanggang sa kaya mo nang labanan yung kasalanan. Okay. So, dito tayo ngayon. Nandun pa ako, born again na ako niya na. Napunta ako sa Aldersgate. Nung napunta ako sa Aldersgate, so ito na, ganyan. May deliverance na tinatawag. Baguio yun eh. Napunta pa nga ako dyan sa Baguio na yan nang hindi na nga naman dapat ako kasama. May iba dapat. Umabsent yung isa. Nasama ako, di ba? Si Lord talaga naglagay sa akin dyan, di ba? So, ako yung nag-drive, ganyan. Yung deliverance, may si Doktora Becky, nung time na yon, yung naanoy kasi ako doon sa yung ano nga ba yung Tita Olive yung nagsasalita ng speaking in tongues. Annoying sa akin yan. Kasi may inatenan ako dati, sa likod ko, may naririnig ako, nagkagagano. Sorry, Holy Spirit, alam kong galing sa ito, huwag mo akong parusahan, okay? Kinikwento ko lang. Tapos nag-iisip ako noon. So sabi ko, ano ba sasabihin ko? Kailangan ko bang gayahin yung mga? So nag-iisip ako, sasabihin ko pa, chikitam, chikitam, tam, tam, kitumbam, kitumbam. Nag-iisip talaga ako. Sabi ko, wag na, ayoko niyan. Sabi ko, ayoko talaga parang feeling ko, kulto. Napunta ba ako sa kulto dito? Sabi ko, Lord naman, nagbabago na nga ako, dadali mo pa ako sa maling mga grupo, wag naman ganun. Sabi kong ganun, dun tayo sa tama, di ba? Aminin naman natin, wag, no offense sa mga, marami kasing kulto talaga kahit born again. Aminin natin. Kaya tayo nadadali, daming kulto okay. Kaya tuloy na napapagano ng mga born again, imbis na maganda intention natin, kumukulto tayo. Okay, anyways, moving forward. Okay, naririnig ko ngayon si Doktora Becky, nagsalita nakapaapa, barefooted siya noon. Nagsalita siya, sabi ko, kinikilabutan ako. Sabi ko, ano ba to? Tapos, dinaanan niya ako, nung dinaanan niya ako, nanginginig ako. May nararamdaman akong hindi ko maintindihan. So, iyak lang ako ng iyak. Tapos, akalain mo, umatras siya. Nasa harap ko na siya. Sabi ko gano'n. Tapos, nag-deliverance siya na. Tapos, alam mo, parang may gustong lumabas dito sa sikmura ko. Tapos, iyak lang ako ng iyak. Tapos, ang sinasabi niya, witchcraft. Get out! May kinakast out siya na parang ganun. So, ba't niya alam? Diba? Ba't niya alam na merong ganun? Tapos, di ganyan umiyak ka na umiyak. Tapos, para akong Tapos, sabi ko, nung gumaganon, nung umpisa nga, nung mapit siya, sabi ko, naku, wag niya ako itutulak, susuntukin ko to.
Di ba pag Holy Spirit, hindi tinutulak? May nung napanood ako, yung tumitirik-tirik pa, hindi na Holy Spirit yun, di ba? Dapat kusa kang matumba. Sabi ko, susuntukin ko to pagka tinulak niya ako. Hindi naman niya ako tinulak. Pero hindi naman ako natumba. Pero merong gustong lumabas sa sigmura ko. Alam mo, after, tapos nagkaroon kami ng break, may break time eh. After an hour, nag-message sa akin yung master. Yung master, sabi niya, direct talk. Baka meron kang mga prayers out mo, sabi niya, ipag-pray natin sa mga monks. Ibig sabihin, naramdaman niya, nakinast out siya. So gusto niyang bumalik sa akin. Ganon katindi siya. Malakas yung gusto niyo mampahula. Schedule ko kayo. Pero may 50% ako dyan. May bayad yun eh. Di ba? So naramdaman niya, ganon siya kalakas. Powerful talaga siya. Nakikita niya, pumupunta mga artista doon, tsaka mga business churorot eh. Pero, alam natin na hindi yun galing sa Panginoon. Dahil ang Panginoon lang ang nakakaalam kung ano ang pwede mangyari sa atin. Sa Kanya lang tayo lalapit. So, syempre, akalain mo born again na ako, may proseso pang pinamumukha sa akin si Lord. Kaya be patient mga kapatid. Huwag yung agad-agad. Hintayin niyo yung ano niya. Hintayin niyo, may gagawin talaga siya sa inyo eh. So, yun nangyari sa akin yun. Sabi ko, oh my God, gusto niyang bumalik. Gusto niyang bumalik sa katawan ko. Pero, hindi na. Nag-message ako sa kanya. Sabi ko, no, Master. Sabi ko, I'm okay. Sabi ko, I'm talking to Jesus right now. O, wala na siyang panama. Si Jesus na yung kausap ko. Laban ka ba doon? Hindi niya na ako minessage. Hindi niya na ako minessage. Oo. So ngayon, alam kong mabuti siyang tao. Alam kong biktima din siya. Tao lang tayo eh. Biktima din siya. Kaya babalikan ko siya pag totaling malakas na ako. Para i-invite natin siya dito. Kasi mabuti siyang tao eh. Mabuti siyang tao. It's just that, nandun pa siya sa umbrella ni Satan. Tropa niya rin si Satan kasi. Parang So kailangan mag-break na sila ni Satan. Pero si Lord, pagdadasal natin yan, di ba? Siyempre. So, hindi pwedeng tayo mag-decide niyan. Ang Panginoon pa rin talagang laging may plano sa lahat sa atin. Each and every one. So, yun ang nangyari. Anong oras na? Chareng. Okay. So, yun ang nangyari. Ganyan. Alam mo, after na Aldersgate, umukay ako. Yun yung talaga nagsimula yung buhay ko na umukay. Kahit saan ako ngayon magpunta, umukay ako, umayos. Kasi parang may burden, parang may mabigat sa akin nun eh, na hindi nawawala eh. After Aldersgate, ay sabi ko, Lord, thank you. Tapos iba na yung relationship ko sa Kanya ngayon. Tapos sobrang, syempre yung temptation nandyan eh. Nandyan lagi. Nandito pa tayo sa earth eh. Hindi tayo tatantanan ni Satan talaga. Pero dahil tinanggap ko na si Lord, grabe yung battle ko, yung lalaban talaga na, Lord, hindi, Lord, please help me. Nasa harapan ko na eh, yung kasalanan eh. Tatalikuran ko talaga siya. Because, more than anyone else, more than anything else, Jesus, siya ang pinakamahalaga sa akin ngayon. Kung anong meron ako ngayon. Tapos, eto pa, hindi talaga ako tinatanta ni Satanas. Di ba, okay yung breast cancer. Ngayon, dumagdag. Meron ako ngayong colorectal cancer. Thanks! Diba? Ayaw ko tantanan. Diba? Dinagdagan niya ako ng cancer. Hindi ko ngayon siya pinatatanggal. Diyan ka lang. Diba? Diyan ka lang. Sabi ko, Lord, ikaw ang nakakaalam. Sabi ko, ngayon, hindi ako bumabalik sa ospital. Sorry, no offense meant sa mga doktor. Sinabi kasi sa akin ni Lord, sinabi niya talaga, antidote is in the Bible. Plants. Yan ang kasagutan. Chemicals kasi pumapasok sa akin eh. So ngayon, bakit ako nakatayo sa inyo ngayon dito? Na 2 cancer ang meron. It's because of God. Sinabi niya talaga sa akin. Naririnig ko na siya ngayon. Dati kasi hindi ko siya naririnig eh. May mga messages siya. Naririnig ko na siya ngayon. Lalo na, halimbawa, minsan nasa party ako. Tapos, nakainom ako. Ganyan. Naririnig ko talaga. Sabi ni Holy Spirit, uwi. Nakadalawang shot ka na. Umaatras ako, pupunta ako exit. So ganun siya, ganun katindi, ganun kabuhay ang Holy Spirit. Siya yung iniwan sa atin ni God eh. Tama ba ako, Pastor? Iniwan, baka mali ako eh. Okay, sige. Okay. So ngayon,
Colorectal cancer meron pa ako, di ba? So, ngayon, sabi ko, oh Lord, thank you, di ba? Buhay. Andito ako sa harapan ninyo. Gusto kong patunayan sa inyo kung gaano ka-powerful si Jesus. Kasi yung timeline, we are healed already by His blood, by His stripes. Timeline yan eh. Doon ko nga lang na-discover, bago pa lang tayo ginawa, andyan na si Jesus. Yun ang na-discover namin ni Dr. Becky. Nagpa-apiran nga kami noon sa restaurant. Ingay-ingay namin. Ay! Ano ba yun? Doon ko na-discover. Everyday may na-discover talaga ako sa Kanya. Kay Jesus. Kaya ang importante, kailangan natin siya makilala. Sobra. Yung ibang klase talaga, I know it's so cliche. Sa iba, boring, corny. Ganyan din ako magsalita pag may born again ako kasama. Corny naman ito. Ang dami-daming sinasabi. Pati yung patay kong kuko, pinagdadasal niya. Paano ba ito mabubuhay pa ba? Yan. Diba? Tapos ang tagal-tagal magdasal, gutom na ako. Yan, si Ate Rhea yun. Sa shooting namin, tagal niya magdasal. Yung mga artista, nagko-collapse na sa gutom. Pero pinapasalamatan nila si Ate Rhea ngayon. Kasi si Ate Rhea ay isa sa mga nagdadala ng mga kaluluwa. Ay, hindi pala ikaw nagdadala. Instrumento ka lang pala. Ano, ha? Oo, instrumento. Ginagawa siyang instrumento ng Panginoon para magdala ng mga souls. Ang dami niya ng isa ako sa mga nadala ni Ate Rhea. So, thank you, Ate Rhea. And thank you, Pastor Wen. Si Pastor Wen ay isa kong mentor din yan. Pag, tinatawagan ko yan pagkahalimbawang pastor. Anong tataya natin sa loto? Charot! Okay. So, tsaka si Dr. Becky. Oh, I miss Dr. Becky. Sa akin para si Dr. Becky, para siya si Paul. Si Paul, isa siyang evangelist. Siya nagsasabi ng totoo. Masaktan man kayo, kasi yun ang totoo. Kailangan kasi nating matanggap yung totoo. Yun, ano yung totoo? Huwag ni sugarcoat. Kasi ang truth ay ang salvation. Agree? Oh, charet. Okay, sige. So, thank you. Kasi ang daming nangyayari. At ngayon, sobrang okay ang buhay ko ngayon. Hindi ko iniintindi tong cancer. Maniwala ka. Ano ngayon? Wala. Nagmo-move on ako. Everyday, ang saya-saya ko. Tapos sabi ko, Lord, bigyan mo naman ako ng boyfriend. Oh, binigyan niya ako ng boyfriend. Ayun, binigyan niya ako ng aso, si Taco. Pero si Taco, sobrang love ko yung aso ko ngayon. O, di ba? Ganon siya sumagot. Medyo weird nga lang. Di ba? So ngayon, ang dami-dami niyang nabago sa buhay ko talaga. Sobra. Ngayon, dahil mahal ko yung mga kasamahan ko sa industriya, mahal ko yung pamilya ko, sinishare ko sila. So every time na nagsushoot, pwede ba tayo mga kapatid bago? Ganun talaga. Mag-pray tayo. Unti-unti. Kasi masasanay yung mga yan eh. Pag nag-pray sila, tapos unti-unti, share ng verses, isa-isa, mga ganon. Share your thoughts about God, di ba? Parang ganon. Huwag yung masyadong, hindi ko ginagawang masyadong hardcore. Kasi buhay ko pa lang, isa na siyang malaking patotoo sa kanila eh. Oo. Tinatanong nga ako eh, ang galing mo, ano nangyari? 2 cancer yan sa'yo. Ay, mga kapatid, naku Mars, hindi ko kaya, tanong ako lang ha. Ano nga nangyari? Jesus. Si Jesus ang nag-save sa akin. Yun lang ang sagot ko. Walang gamot. Siya talaga. Kasi once na naniwala ka sa Kanya, ituturo niya sa'yo, ihahak niya. Alam niyo ba yung nangyari sa akin? Nung pinahak niya sa akin, sabi niya, itong gawin mo. Hack mo to. Diba? Teki si Jesus. Alam niyo ba yun? Pinahak niya sa akin, itong gawin mo, sa umaga itong gawin mo. Inumin mo to, inumin mo to. Inumin mo to, inumin mo to. Huwag ka muna magpapa-hospital. Huwag ka magpapa-opera. Kasi once na nagpa-opera ka sa ngayon, boom! Kakalat yan. Parang ganun niya sinasabi. Naniniwala naman ako kasi parang, Lord, hindi to galing sa devil. You know why? Kung hindi siya galing kay Satan, alam mo bakit? Because I am not confused, I am calm. I am happy. Kasi pag galing kay Satan, i-confuse ka niya. May fear. Walang fear. Talagang hinarap ko siya ng matapang. Kasi kapag halimbawang may fear, halimbawa, ay,
Tama ba to? Hindi siya galing kay Lord. Laging si Lord precise. Yan ang sign na, mga kapatid, precise siya. Eksakto siya magbigay ng mensahe. Hindi kanya lilituhin. Kailangan mo lang siya marinig. So paano? Trabahuin natin, mga kapatid. Okay? So, hanggang dito na lang po tayo, mga kapatid, no? Maraming salamat, Panginoon ko. In Jesus' name, thank you for everything. Amen.